Gandang pagpapakilala. Minsan pag pinapakilala ko, ay hindi ko alam kung ako yung tatawagin. Okay, salamat po sa Panginoon. Nais kong bumati dito sa iglesia ng isang maligayang anibersaryo, 12 taon ng katapatan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa kabutihan ng iglesia dahil sa ako po yung inanyayahan ngayong hapon na ito. Nais ko pong humarap muna ang bawat isa sa inyong katabi. Ngitian ninyo ng matamis na ngiti at hawakan ninyo yung kamay at sabihin ninyo, saksakan ka talaga ng ganda ngayong hapon. Okay? Tayo po ay dapat na laging masaya sa ating mga pagtitipon. Purihin ang Panginoon. Isang pastor ang naanyayahan na mag-pioneer ng isang gawain sa isang lugar na bulubundukin at mabangin. Kaya nang nagsisimula siya ng gawain, ay kanyang dinadalaw yung mga miyembro at siya'y naglalakad lang. Kaya sabi niya, kailangan bumili ako ng masasakyan. Ang pwede lang sakyan ay mga hayop na pwedeng gawing transportation. Kaya sabi niya, kailangan kong bumili ng kabayo. At meron siyang nakausap na nagbebenta ng kabayo. Kaya nung sila'y nagkasundo na mag-usap, ang sabi nung nagtitinda ng kabayo, hindi ho pangkaraniwan yung kabayo na yan na binibenta ko. Kasi yan pong kabayo na yan ay hindi sumusunod sa mga pangkaraniwang utos. Kagaya ng, pagkatatakbo na, di ba? Ganun ang utos sa kabayo, pagtatakbo. Hindi ho. Para yan ho ay tumakbo, kailangan yung sabihin, praise the Lord. At kapag yan po ay pakitigilan nyo, hindi ho yan sumusunod dun sa, wow! Hindi ho. Kailangan sabihin nyo dyan, amen. Sabi niya, naku, kaya ko yan. Sige, nagbayaran silang dalawa. Kaya kinuha ng pastor yung kabayo at nagsimula siyang magdalaw. At dun sa kanyang paglalakbay ay sabi niya, titignan ko nga kung totoo yung sinasabi nitong may-ari nitong kabayong ito na. Kaya nagsimula siya sabihin, hindi daw ito sumusunod dun sa, hindi daw sumusunod. Kaya sabi niya, praise the Lord. Lumakad yung kabayo. Sabi niya, bakit ba ako dito? Kaya nung siya'y naglalakad na, dahil nag-utos na siya ng praise the Lord, no? Papunta na siya doon sa unang bahay na kanyang dadalawin. Biglang mayroong aso na nakasalubong sila at tinakulan yung kabayo. Kaya yung kabayo ay tumakbo na mabilis dahil natarantay. So, natarantay yung pastor. No, dahil hindi niya alam, patakbo na patakbo yung pabilis ng pabilis. Yung lugar nila talagang mabangin. Bulubundukin. Kaya natakot yung pastor. Hindi niya alam paano patitigilin yung kabayo. Malapit na yung bangin. Sabi niya, Tapos hindi tumitigil yung kabayo. 2 dangkal bago magbangin. Naalala ng pastor, nga pala, amen! Biglang tumigil yung kabayo. 2 dangkal. Ninervyos siya, napapuna siya ng pawis. Tapos sabi niya, praise the Lord. Hindi niya nakuha, no? Tumakbo yung kabayo. Okay, minsan nakakatawa yung kwento na yun kasi kagaya ng buhay natin yun. Minsan tayo mga Kristiyano, lumadating doon sa punto na hindi natin mailagay yung lugar natin doon sa kung saan tayo dapat. At gusto ko yung tema na binigay sa atin ngayong umaga, ngayong hapon, set apart, ibinukod. So, nais kong kinuha ko yung talata ng punching holes in the dark. Dahil dun sa si Robert Louis Stevenson, isa siyang manunulat na sikat sa Scotland. At ikinuwento niya nung panahon na siya ay bata pa, na hindi pa uso yung electricity. Alam niyo, nung araw, hindi kagaya nitong panahon natin na switch mo lang yung ilaw, meron ng ilaw na makikita ka.
Sa poste, automatic yan pagdating ng alas 6, alas 7 ng gabi. Lumiliwanag ang ating mga karsada dahil sa meron ng ilaw sa poste. Nung araw, wala. Nung araw, merong humihiyaw sa bawat bahay at sinasabi, bring out your lamp. At meron silang mga lampara na isa-isa nilang inilalagay dun sa itaas ng poste sa pamamagitan ng hagdan at isa-isa nilang sinisindihan. At ikinukwento nitong si Robert Louis Stevenson, yung panahon nung bata pa siya, at sa tuwing makikita niya yon, lagi niyang sinasabi sa mga magulang niya, Mommy, Daddy, they are punching holes in the dark. Kasi biglang lumiwanag dun sa kanilang paligid. No? Nagsisimula silang gumawa ng liwanag mula doon sa kadiliman. At yan ang pinakamalaking hamon sa buhay ng Kristiyano. How do we punch holes in the dark? How do we live as Christians in a dark world? How do we live a set-apart life? Kinuha ko po ang ating pag-aaral ngayong hapon sa aklat ng 1 Peter, chapter 1, verse 13 hanggang 18. Ari po ba kayong makibasa? Babasahin ko po sa Tagalog po. Ang sabi po dito, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong isipan, gaya ng pagbibigkis ng baywang, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip, lubos kayong umasa sa biyayang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Tulad ng mga masusunuring anak, huwag kayong makiayon sa mga dating masiding pita, noong kayong ay wala pang pangunawa. At sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal din kayong tulad niya sa lahat ng inyong pag-uugali. Ito ay sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ang Ama ay umahatol nang walang pagtangi ayon sa gawa ng bawat isa. Yamang tinatawag ninyo siyang Ama, ang inyong pag-uugali ay dapat may pagkatakot sa panahon. Nalalaman ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minanay ninyo sa inyong mga ninuno. Ang ipinagtubos sa inyo ay hindi nasisirang bagay gaya ng ginto at lupa. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ang lahat ay nagsabi na kanya. Pagkabata, karamihan sa mga bata ay takot sa dilim. Minsan kahit matanda. No? Sa sobrang mahal ng kuryente ngayon, kahit na mahal, nagpipilit tayo na bayaran yan dahil ayaw natin ng madilim. Yan po ang totoo. No? Dahil kapag ka madilim, nung bata pa ako, no, I am afraid of the dark. Because shadows turn into creatures in the dark. Kaya gusto ko lagi yung maliwanag. Gusto ko matutulog ng bata pa ako na bukas ang ilaw. No? Gusto ko kapag panahon ng Pasko na maraming liwanag sa iba't ibang mga lugar, mga Christmas lights na patay sindi. Now, ganito yung sinasabi ni Apostol Pedro sa iglesia noong panahon na yun. No? Ang sinasabi niya sa chapter 1, verses 1 hanggang 12 ay ito. Dahil ang simula ng verse 13 ay therefore. Ang ibig sabihin, meron siya na tinalakay dun sa mga naunang talata na nagbigay siya ng konklusyon. Kaya sinabi niya dun sa chapter 1 verse 13, kaya nga, ang ibig sabihin, meron siyang binuo na katotohanan sa chapter 1 verse 1 hanggang 13. At ito po yun. Ang sinasabi ni Apostol Pedro dun sa chapter 1 verses 1 hanggang 13 ay ito. Nang makilala ninyo si Kristo, kayo ay hinirang at pinili, hand-chosen by God. Ibig sabihin, hindi tayo aksidente. Merong plano ang Panginoon at tumugon tayo dun sa pagtawag niya na yun. Ang sabi sa verse 3, ganun sabi sa verse 1 at verse 2.
Sa verse 3, ang sabi, binigyan niya kayo ng buhay na pag-asa. Sa verse 4 hanggang verse 5, ang sabi doon, yung incorruptible inheritance na hindi nabubulok, doon sa langit magpakailanman at magpakailanman ay ibinigay sa inyo ng Panginoon. Ang ibig sabihin, tayo na bilang mananampalataya, the moment na tayo nanampalataya kay Kristo, tayo ay naging bahagi ng plano ng Panginoon para magmana ng kalangitan. Tiyak yung ating magiging hantungan. At ang sabi ng Apostol Pedro doon sa chapter 5 hanggang chapter 6, verse 6 hanggang verse 12, na bagaman tayo ay dumaranas pansamantala ng kahirapan dito sa mundo, ang sabi, tinataglay naman natin ang lahat ng inihula ng propeta, ang lahat ng pinapangaral ng mga mangungural, at ang lahat ng mga iniisip at inaasam ng mga anghel. Yan ang sabi niya. Tapos sa verse 13, nag-shift siya. Ang sabi niya, kaya nga, yaman din lamang na ganito ang kalagayan natin kay Kristo. Ang sabi niya, kaya nga, ito yung dapat na gawin natin bilang pamumuhay. Nananawagan ang Apostol Pedro ng isang antas ng pamumuhay na dapat ikinabubuhay ng mga mananampalataya. Meron pong isang antas ng buhay na dapat tayo kinilalagyan. At ito po yung magiging pag-aaral natin ngayon. No? Ang ibig sabihin, tatalakayin natin ngayong hapon 3 bagay. No? Paano ba tayo makakapamuhay ng isang buhay na ibinukod o yung set-apart life? Or sa madaling sabi, ayon sa ating titulo, how do we live as Christians in a dark world? How do we punch holes in the dark? Paano po ba yun? It always begins, tatlo at lakay natin, at gusto kong ibigay sa inyo tatlo na yun. It always begins with your mind. It begins with our thought processes. Number 2, mula doon sa isip, dapat nako-convert yung kaisipan sa actions at conduct. And then, it should end in firm, resolved convictions. Dapat ganon. At ito yung magiging pag-aaral natin ngayong hapon. How do I live a set-apart life? How do I live a life that is pleasing unto the Lord? Number 1, bilisan na po natin yun. Prepare your mind. Dapat ihanda natin ang ating mga isipan. Ang sabi sa English, nung verse 13, we have to gird up the loins of our mind. Ano yung sabihin? No, minsan kasi nilalagpasan lang natin yun eh. Gird up the loins of our mind. Paano po gagawin yun? Ang sabi dito sa Tagalog na ating binasa, no? Ang sabi, tayo ay magbibigkis, no? Ihanda natin ang ating mga isipan gaya ng pagbibigkis ng baywang. Okay? Ganito po yun, mga kapatid. Alam niyo, 2,000 years ago, ang bihis ng mga lalaki ay hindi kagaya ng ganito. Ang bihis ng lalaki ay yung mahahabang mga robes. At para sa kanila, para sila'y makagawa ng maayos, yung kanilang nagiging paglakad ay naapektuhan dahil natatalisod sila ng mahabang robe. Hindi ba ganyan? Kapag mayroong ikakasal, meron ako nakita ng mga ipinakasal na nagpa-practice bago yung kasal, pero hindi nila na-i-consider yung isang bagay na nandoon sa actual na wala sa practice. Ano yun? Yung gown. Yung gown, mahaba yan, matatalisod yung maglalakad at sasabihin ng wedding organizer, basta lumakad ka lang. Akit siya ng hagdan eh. Ganun ba kadali yung lumakad na nakagawon? Diba? Kaya natatalisod talaga minsan. Kaya makikita nyo, minsan inaangat nila yung gown na gano'n para makalakad sila na maayos. Now, gano'n yung ideya na ibinibigay sa ating ni Apostol Pedro. Nung araw kasi, para sila makagawa ng maayos, kailangan magtali sila ng kanilang bewang ng sintron. Matataas yung laylayan ng kanilang damit, makakalakad sila ng maayos.
Yun ang sinasabi dito ni Pedro, no? It means that we have to build up our minds, to prepare our minds as we walk. Simply means we have to be ready. Yun ang unang-una na kailangan natin gawin. Dapat, inihahanda natin yung ating mga isipan. Lahat kasi nagsisimula sa isip. No? At sabi ng Biblia, as a man thinks in his heart, so is he. Yan ang sabi ng Proverbs 23, verse 7. Kung ano iniisip ng tao sa puso niya, yun nga siya. Ang ibig sabihin, lahat nag-uumpisa dito. Ang problema niyan ganito. Nang nagsimula tayo na makakilala sa Panginoon, hindi naman nabago agad ang buhay natin. Hindi naman nalinis agad ang isipan. Ang isip ng tao marumi. Nasanay tayo sa pag-iisip ng marumi. Diba? Yan ang problema. Kaya dapat sa ating mga paglakad, dapat magkaroon tayo ng paghahanda ng ating mga isipan. Get mentally prepared. Lahat ng loose end ng ating pag-iisip. Get rid of anything that would hinder us to move forward. Yan ang kailangan gawin. Kaya minsan, merong mga mananampalataya na natatalisod sa kanyang paglakad. Bakit? Kasi hindi siya nakahanda. Di ba? Minsan kahit kapipray mo lang, paglabas mo, o kaya pag uwi mo galing sa church, magkakaroon na kayo ng problema mag-asawa. No? Because we are expecting yung ibang mga bagay kesa doon sa totoong nangyayari. Alam niyo yung kwento ng reality versus expectation. Minsan ganun tayo. We have to gird up our minds. Ihanda natin, ano ba ang pwede kong asahan? Ang buhay kasi ng Kristiyano is a battlefield. It's a battlefield. Merong digmaan, kung hindi natin namamalayan, nasa kalagitnaan tayo ng digmaan. Kailangan, sabi nga ng aklat ng Colossians, di ba? At saka ng Romans, merong mga gayak na isinusuot tayo. No? Even doon sa unang Korinto, may gayak. May gayak po ng una ng kaligtasan na suot-suot tayo. Yan ang sabi ni Pablo sa Romans. Ibihis natin yung gayak ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi hinuhubad yun. Ikalawa, mayroong gayak sa Colossians na tinatawag na social garment. Mabihisan tayo ng pag-ibig, ng pagpapakumbaba, lahat ng yun. We have to expect. Mahirap maging Kristiyano talaga. Diba? Kasi ang mararanasan mo dito sa paligid mo, minsan parang unti-unti na lahat natatanggal yung pagiging Kristiyano. Diba? Hindi natin kasi kontrolado yung 70% na mangyayari sa ating buhay. Diba? Minsan talaga kailangan piliin mo paano ka tutugon kasi yun lang pwede mong piliin yung 10%. How you respond to the 90% that you have no control of. Diba? Meron kang interview bukas. So, sinet mo yung alarm ng alas 5 ng umaga kasi alas 8 interview mo. Eh, nag-alarm, hindi ka nagising. Nang magising ka, 7:15. So, nagmamadali ka ngayon. Kasi malilate ka sa appointment eh. So, ang ginawa mo, binuksan mo yung tubig, maliligo ka. Eh, walang tulong. So, hindi ka na naligo. Magpa-plancha ka, pagsaksak mo ganun, pumutok yung plancha. Hindi mo kontrolado yun eh. So, pumasok ka, gusto ng damit mo, hindi ka naligo, mabaho ka at ang pangit mo. Tapos sumakay ka ng tricycle na flat, pagsakay mo ng jeep na huli, pagdating mo doon, 11:30 ng tanghali. Ano gagawin mo? How will you respond? Parang nangyari sa akin yan. Recently lang. Kapunta ako sa school, no, dala-dala ko yung e-bike ko. Biglang tumirik. I only have 25 minutes para magbiyahe. Biglang tumirik. Sabi ko, iwanan ko itong motor nito. Iniwan ko. Pagbuhat ko ng baon na pinadala ng anak ko, paglapag ko dito sa aking hita, tumulo naman yung mga katas, mga manti-mantika. Anong gagawin ko? Maiinis lang ako eh. Minsan ganun tayo. We have to choose, no? We have to prepare our minds na either any time
of the day, meron ka ma-experience na hindi maganda. How do you live a set-apart life? You have to prepare your mind. I-expect mo na yun. Minsan ganun tayo. At ang sabi dito, sabi ng verse 13, be sober, think clearly, and be morally decisive. Kailangan ang isip natin naka-incline na gagawin natin yung tama at tutugon tayo ng tama kahit ng pangyayari hindi. Amen. Yun ang dapat. No, kailangan intindihin natin na dito sa mundo, pag dumating yung panahon na tayo ay hingin para magpasya, pipiliin pa rin natin kung ano yung tama. Gagawin pa rin natin yun. Nagdadrive ka, bigla kang kinat nung nasa harapan mo, ano gagawin mo? Ni-expect na natin minsan, dapat na mangyayari yung mga ganun. Ano sasabihin natin? Bubuksan natin yung bintana, sasabihin natin, Hallelujah! Ganun ba yun? Diba? O nagsasalita tayo, nag-iisip, o gumagawa ng taliwas dun sa dapat na buhay na ating kinabubuhay. Mga kapatid, it all begins with the mind. As a man thinks in his heart, so is he. Yun nga siya. Ano naman ang isip? Yun ang gagawin. No? Ini-express ng ating mga ginagawa at sinasabi lahat ng laman ng isip. Kaya dapat inihahanda na natin yung isipan natin. What you believe determines how you behave and what you will do. Kaya yun yung sinasabi, kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 12. Mga kapatid, pinapanmanhi ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Panginoon, na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang haing buhay, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, na bilang inyong katampatang pagsamba. Ang sabi niya sa verse 2, and be not conformed unto the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yan ang problema. Ang isipan natin kasi, hindi instantly na bago na makilala natin sa Kristo. It is a process. It is a process. Habang tayo, walang anumang pwedeng makapagbago dun sa isipan at puso ng tao maliban sa salita ng Panginoon. As we dwell in the words of God, dun lang unti-unti na nababago ang ating buhay. Peter is saying this, no? That we have to overcome yung inner space o yung panloob natin na kaisipan bago natin ma-overcome yung panlabas. Minsan kasi yun, doon na tayo nakatuon lang eh. No? Mapagtagumpayan yung nasa labas, pero hindi natin napagtatagumpayan yung nasa loob ng isip. Okay? The problem is inside of us, we need to think clearly. Kailangan malinis yung isip. Dapat malinis ang ating iniisip. Okay, so, nababago ang isipan kapag tayo po ay nagsimula na magbasa at manahan sa salita ng Panginoon. Kaya importante nagbabasa ng salita ng Panginoon araw-araw. Amen. Amen. Yan ang importante mga kapatid. Ako po ay nagtuturo sa training center sa School of Leadership, no? Meron akong estudyante na 49 pastors. Siguro yung mga 22 sa kanila naka-online and the rest naka-on-site, no? At yung nagsimula nung eskwela ka na yon ay dati kong estudyante sa Bible School. Nagtuturo po ako sa Bible School yung araw. So nang siya graduate at makapagpastor na, ang sabi niya sa akin nung magkita kami, hinanap niya ako eh. Sabi niya, Pastor, gusto ko magtayo ng ganito, gusto ko maging bahagi ganito. At doon sa 49 na estudyante, meron kami 15 pastor mula sa Israel, no, merong 2 galing sa Australia, isa sa Japan, marami sa Cavite, Batangas, naka-online lahat yan. Ang nakakalungkot dyan, maraming mga manggagawa ang mga iglesia ngayon na ilagay doon sa paglilingkod sa posisyon, pero hindi nasangkapan ng gusto sa salita ng Panginoon. Ang sabi ko sa mga pastor, hindi ho tayo pwedeng maging
nating mangaral na salita ng Panginoon, tapos hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Sabi ng Ecclesiastes, dapat ang palakol ay mapurol, kailangan ng maraming lakas. But wisdom gives success, yun sabi. So kailangan nating maggugol ng panahon sa salita ng Panginoon. Nababago ang buhay ang isipan, ang puso. Nababago ang buhay ng isang Kristiyano pag nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Sanctify them with your words. Salita lang ng Panginoon ang nagbabago ng buhay. Amen. Kaya kailangan ng Kristiyano nagdi-devotion. Amen. Hindi yung pag-Sunday lang tayo pagdating ng church, nakikinig ng salita ng Panginoon. Dapat sa bahay natin, binabasa natin ang Bible araw-araw. Ano sabi ng aklat ng Joshua? Ang aklat na ito ay hindi lalayo sa iyo. Pagpupulay-pulayan mo siya araw at gabi at magkakaroon ka ng tagumpay, magkakaroon ka ng kasaganaan. Ang gusto natin yung tagumpay at kasaganaan lang. Pero hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi po. There are 6 ways on how we get a grip. Yan ang grip. Yan ang grip. 6 ways on how we get a grip on the Word of God. We have to listen to it. We have to read it. We have to study it. Meditate on it. We have to memorize it. And number 6, we have to apply it. Para ang salita ng Panginoon nangyayari sa ating buhay. Hindi po mangyayari lang basta yun. Sasadyain natin yun. Para paraan doon, para mabago yung buhay, we have to read the Word of God. Doon nahahanda ang isipan natin. That is how we gird up our minds. Yun. Kaya kailangan nababago yung takbo ng isip. Diba? Ang isip at puso ng tao, likas na marumi yan. Sabi ni Jeremiah, yung puso ng tao, evil, unsearchable, and deceitful. Pero nababago yan pagka nagbabasa ng salita. Amen. Wala naman taong likas na mabait eh. Lahat tayo may kanya-kanyang angkin na kasalbahihan. Pero kapag ka naging Kristiyano ka, nagsisimula ang pag-asa na magbago. Amen. Amen. At ang tanging paraan para magbago tayo ay ang salita ng Panginoon. Amen. Subukin niyo yan. Araw-araw, magbasa kayo ng Bible. Sa umaga pa lang, umpisahan niyo yung araw niyo, nagdi-devotion na kayo, makikita niyo yan, babait kayo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo po, mukha ba mabait? Kung sabihin mo, magbasa ka ng Bible. So number 1, prepare your mind. Number 2, sabi dito sa verse 13, think hopefully. Okay, sabi niya sa verse 15, gusto kong basahin. Okay, verse 13, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Gaya ng pagbibigkis ng bewang, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip. Lubos kayong umasa sa biyayang tatamuhin ninyo kapag ka nahayag na si Jesucristo. Ang isipan natin ay hindi lang dapat na nakatuon doon sa pag-asa natin o na ang salita ng Diyos gawin natin bahagi nito, kung hindi nakatuon doon sa pag-asa na ating inaasam sa darating na panahon. Yun yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. No, there is something na mangyayari sa dakong huli. Minsan ng Kristiyano, alam nyo, ang problema ng mananampalataya ngayon, na-prented. Yan yung sa tawag naman tanda dyan. Nakampante na tayo dun sa ating buhay. No, gigising tayo sa umaga, magtatrabaho tayo, tapos pagkatapos nun, para saan ba ang lahat ng ito? Para saan ba ang lahat ng ito? Ang buhay ng Kristiyano, bakit pa tayo nagpapagal bilang mananampalataya? It's not just about service. Diba? Ano ba ang pinakamataas na abutin natin sa ating buhay? Yung maging pastor, yung maging worship leader, yung maging musician, is that the goal of the Christian life? No, merong mangyayari sa dulo ng ating buhay. Ano yun? Si Jesus babalik. Kaya kailangan natin disiplinahin yung isipan natin. Sabi nito, yung pag-asa ng ating pananampalataya. No?
everybody puts their hope on something. Kanino nakalagak ang ating pag-asa? Saan? Yan ang tanong. Ang isang estudyante, umaasa at ang nakikita niya yung graduation day. Ang isang babae na ikakasal, umaasa yan, ang dulo ng kanyang pagiging dalaga, yung lumalakad siya sa aisle, ikakasal siya. Ang politician, ang pag-asa niya doon sa araw ng eleksyon. Tayo mga Kristiyano, asa ng pag-asa natin. Bakit tayo kailangan mabuhay na, ang sabi nga ni Pablo, sinusupil ko yung aking sarili. Dahil alam natin, ang Panginoon, darating pa ang araw na siya'y muling babalik. Dito sa dulo ng ating pagtakbo, nandun si Jesus sa finish line. At sana marinig natin sa Kanya, eto, halika, ikaw tapat at mabuting alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. We set our hopes on that day. At ang ito pansamantala. Yun ang layunin ng ating buhay. No, the Christian walk is not a sprint. Hindi ito yung mabilis na pagtakbo. It is a marathon. Kailangan natin takbuhin. Kaya nga sabi ng aklat ng Hebreo, no? Yamang nakukubkub tayo ng maraming bilang ng mga saksi, itabi natin ng walang liwag ang bawat kasalanan at ang bawat pasan na pumipigil sa atin at takbuhin natin na may pagtitiis ang ating takbuhin ay ibigay sa ating harapan. What motivates us para takbuhin ang ating takbuhin? Ano? Okay? At ito po yun. Nadarating ng panahon, si Jesus babalik. Kukunin tayo. Ang sabi ng Biblia, lahat ng ating mga ginawang pagpapagal, lahat yan, pagbabalik ng Panginoon matatapos. Lahat ng mga naging luha na ating iniyak, sabi, papahingin ng Panginoon. Dahil babalik si Jesus eh. Yan ang dakilang pag-asa ng ating buhay. Meron akong pinagsalitaan na patay nung isang araw dyan sa Makati. At yung estudyante ko yun sa Bible School, yung tatay ng patay. At dun sa istorya ng kanilang buhay, sabi ko dun sa asawa, no? Darating yung panahon, babalik ang Panginoon at muli niya tayong kukuhanin at yun ang magiging dakilang pag-asa ng ating buhay. Doon tayo nakapokus. Doon nakaset. Ipako natin ang ating isipan doon sa hangganan na yun. No? Nandun ang Panginoon. Pasok tayo sa kanyang kagalakan. Ang problema kasi, kaya hindi tayo minsan nagiging matagumpay sa ating lakad Kristiyano. We get distracted. No? Distractions are disastrous. Merong isang kwento sa isang mitolohiya, istorya ni Atalanta at saka ni Hippomenes. Si Atalanta ay mabilis tumakbo, babae siya, goddess siya. And then naglagay siya ng isang hamon sa mga mortal na sabi ng kwento, na kung sino man ang makakagapi sa akin sa takbuhin, ay bibigyan ko na napakalaking kayamanan at magiging asawa ko siya. Maraming nagtangka, maraming nabigo. Pero merong isang mortal, ang sabi, ang pangalan daw ay Hippomenes. At si Hippomenes ay merong baon dun sa takbuhin na 3 gintong mansanas. Kaya nagsimula sila ng pagtakbo. Mabilis yung babae. Naunahan niya si Hippomenes. Kinuha ni Hippomenes yung unang-unang ginto na apple at ipinato niya palayo dun sa takbuhin. Nakita ni Atalanta. Kinuha niya. Okay? At naunahan niya si Atalanta. Naunahan na naman siya kasi mabilis talaga eh. Kinuha niya yung pangalawang gintong apple. Pinato niya palayo dun sa takbuhin. Na-distract si Atalanta. Kinuha na naman. Okay? At naunahan niya si Atalanta ni Hippomenes. Pangatlo, malapit na yung finish niya. Buong lakas, kinuha ni Hippomenes yung pangatlong gintong apple. Ibinato niya palayo doon sa takbuhin. At naunahan niya si Atalanta. Kinuha kasi. Ano ang nakaka-distract sa atin? Ano yung humipigil sa atin sa ating takbuhin? Nagpapabagal. Kaya minsan hindi tayo makatapos ng ating takbuhin, hinto tayo ng hinto. Ano yun?
We fail when we get distracted. Yan ang problema. No? Kaya minsan kahit set apart ka na eh. Pero naaantala yung panahon, dapat sana ay nandito ka na sa ganitong estado, pero nalayo ka pa. What distracts you? Ano yun? Kailangan, sabi ng Bible, no? We have to put our hopes in Christ coming. Babalik ang Panginoon. Remember this, 3 words ang gusto kong iwanan sa inyo. Intentional, focus, persistent. Ang takbuhin ng Kristiyano ay sasadyain mo. Hindi lang basta mangyayari lahat ng bagay. Kailangan nakafocus ka. Ano sabi ng Bible? No? Ituon natin, set your eyes on Christ, the author and the finisher of our faith. No? At sabi, persistent, tuloy lang. Laban lang. Walang titigil. Walang liliko sa kaliwa. Walang liliko sa kanan. Diretso lang. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, diretso lang tayo. Okay. Gusto nating mabuhay ng isang buhay na ibinukod, a set apart life, to punch the holes in the darkness, we have to prepare our mind. We have to live in the light of the coming of Jesus Christ. Amen. Amen. Number 2, mula dun sa isipan, kailangan yung isipan na ta-transform into conduct sa buhay. Actions. Okay? From what we think to what we do. No? When the realm of action and conduct dapat nandoon yung ating mga nagiging kalagayan. Bukod sa naayos yung isipan, dapat naaayos yung buhay. Okay. Sa pagdating dun sa pamumuhay, merong positive at negative yan. Mga bagay na hindi natin dapat gawin at mga bagay na dapat natin gawin. Okay? Ang sabi dito ni Apostol Pedro, dito sa chapter 1, verse 14. So, basahin ulit. Tulad ng mga masusunuring anak, okay, dito. Lubos tayong umasa sa biyayang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Tulad ng masusunuring anak, huwag kayong makiayon pa sa dating masidhing pita nung kayo ay wala pang pangunawa. Ano yung mga bagay na hindi natin dapat gawin? Sabi diyan, yung mga bagay na ginagawa natin dati. Okay? So, paano tayo dapat mabuhay? Dapat nababago yung buhay, hindi na ginagawa yung mga ginagawa dati. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, itigil mo na yan. Itigil mo na yan. Okay. Ang iyon yung sinasabi sa atin ni Apostol Pedro dito, no? Kailangan nating tandaan, sino ba tayo dati? Di ba? Kaya nga, nung ako'y naanyayahan dun sa isang church nung kasikatan ng mga Marites, di ba? Alam niyo yung mga Marites? Ito yung mga latest. Di ba? May mga ganyan. Ang dami niya, kahit nga sa church meron. Kaya ang tawag doon ay, pag Kristiyano ka pala, tapos Marites ka, ang tawag sa iyo ay Good Samaritans. Okay? Dapat wala nang ganun. Dapat kung nung araw, nagsisimula ka ng umaga pa lang na ang kinukwento mo na ay ang buhay ng ibang tao, dapat hindi na ganun. Amen. Dapat bago na ngayon ang isipan. Dapat bago na ngayon ang ginagawa, iba na. Bakit? Pinago na tayo eh. Hindi na tayo kagaya ng dati. Ano sabi ng Biblia? No, the former things have passed. Everything has become new. Sino ba tayo dati? Minsan yun ang mga nandoon yung inclination. Sabi ng Ecclesiastes, kung saan daw nakahilig yung puno, doon siya bubuhay. Bakit nakita na puno ng mangga, nakahilig na gano'n, bubuhay pa gano'n. Wala, kung saan nakahilig ang puno, doon siya bubuhay. Kaya kung ang nagiging takbo ng isipan at ginagawa ng isang tao ay patungo sa mali, ang gagawin niya malamang mali. Isi. Nakita niyo? Kaya ang dapat, ang ating isipan, ang ating mga salita, ang ating mga ginagawa, no, na dati ay nakakahiya at marumi, dapat hindi na natin ginagawa.
bago na. Dapat binagong buhay. Ang sabi nung awitin namin nung ako'y bagong Kristiyano, I was a young people when I got saved. I was only 18. Sabi ng isang inaawit namin, it was a grand day when I was born again. The things I used to do, I do them no more. Dapat hindi na ginagawa yung mga ginagawa ng dati. Amen. Minsan nakakalimutan natin kung sino tayo dati. Bakit hindi na natin dapat gawin yun? Ito po sabi ni Pablo. Ephesians chapter 2 verses 1 hanggang 3. Tingnan nyo, sabi ni Pablo to. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin, just like the rest of the world. Okay, sandali lang po. Just like the rest of the world. Obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we're very subject to God's anger, just like everyone else. Ano ba kalagayan ng buhay natin dati? Sabi, patay tayo sa kasalanan. We were doomed. We were a prisoner of our own lust. Alipin. Okay? We are subject to the anger of God. Kahatulan ng Panginoon. Yun ang buhay natin dati. Nung wala pa tayo kay Kristo. Pero ngayon, ang sabi ngayon, tayo ay na kay Kristo. Ano sabi ni John? Tayo ay tinawag. No? At hindi na tayo dapat lumakad pa sa kadiliman. So number one, we have to say no. How do we live? Paano na tayo dapat mabuhay ngayon? Say no to your past. Pag merong mga bagay na inaalok sa iyo ang sanlibutan, gawin mo to. Say no. Alam niyo yung no is a spiritual word. Minsan i-practice mo yun. Halika pare. No. Gawin mo yan. No. Say no. Yan ang sinasabi dito ni Apostol Pedro, if we want to live a set-apart life, we have to cut off the past. Putuloy natin. We have to say no to our past. How do we live a life, no, as a Christian in a dark world? Say no to the past. Yan ang sabi niya dito. Huwag nyo nang gawin yung mga dating ginagawa ng inyong masasamang pita. There are things that we used to do, no, that we are not to do now. People na dati nating mga kasama dun sa mga kasiyahan, na hindi na natin pwedeng samahan talaga dun sa mga kasiyahan. Places that we go to, even in the internet. Anong pinapasyalan mo sa internet? Anong site? Dapat itigil mo na yan. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, itigil mo na yan. Okay. No is a spiritual word. Try it. Say no. Cut it off. Itigil nga. Kasi hanggang hindi natin itinitigil yan, no? Gagamitin ng diablo yan. Ano yun sabi ng Aklat ng Roma? No? Sa loob daw natin, merong 2 batas na naglalaban at minsan dinadala tayo ng kung sino makapangyarihan doon sa pagkaalipin. Pero isang lolo kausap niya, ako niya, sabi niya, alam mo ba anak, may 2 halimong na naglalaban sa loob mo? Sabi nung apo, sino po nananalo? Sabi ng lolo ko, sino yung pinapakain mo? Yun ang problema. Okay? Say no. Cut off. Yung mga bagay na ginagawa dati, itigil na yan. Itigil na yan. And number 2, say yes to your father. Yan ang sabi ng chapter 1, verse 14. Ang inyong ama, yan ang sabi, binibigyan niya tayo ng koneksyon. Sino ang Diyos sa iyo? He is your Father. He's connecting you to our Father. Alam niyo yung salitang holiness is a very disappointing word para sa maraming Kristiyano. Ayaw natin pag-usapan yun. Tumataas pilay natin pag pinag-uusapan yung salitang banal. Diba? Tignan niyo to.
Sino po yung banal? Taas ang kamay. Ano po ba dito? No? Ano ba? Alam niyo kung bakit? Ito yan. Nahihirapan tayo sumagot. Sa ating pong isipan, ang iniisip natin kasi, na kapag ka tayo ay banal, ibig sabihin ng walang kasalanan, hindi na dapat nagkakasala. Hindi ganun yun. The holiness of God, sabi ng Isaiah chapter 6, nang makita ng mga anghel, ang Diyos na nakaupo doon sa trono, umaawit sila, banal, banal, banal. Ang ibig sabihin, wala talagang kasalanan sa Diyos. Pero ang bayang Israel, tinawag niyang holy nation, but they keep on sinning. No? Sa aklat ng Roma, at sa aklat ng Efeso, sabi ni Pablo, ikumusta mo ako para sa mga banal na taga nasa Roma. Pero mga makasalanan yun. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng banal? Ano ba yung sinasabi nitong talata natin na mabuhay tayo ng may kabanalan? You see, alam mo yun, nung tayo maligtas, tatlong bagay ang nangyari sa atin. May nangyari, hindi ka lang basta umiyak doon sa altar. Pagkatapos doon, paggising mo, born again ka na, sabi ni Pastor. Hindi yung meron pong nangyari. Una, tayo ay pinawalang sala. Nang maging Kristiyano ka, lahat ng kasalanan ginawa mo, na minana mo ang may laki edad, lahat ng yon tinanggal ng Panginoon. Ikaw ay inalisan niya ng kasalanan at pinahayag niyang matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng justified. Number 2, ikaw ay binagong buhay. Ganun nangyari. So yung buhay mo dati, unti-unti, binabago. Unti-unti, hindi bigla. Kaya huwag kayong madidisappoint pag meron kayong mga ugali na parang hirap na hirap kayong mapagtagumpayan. Unti-unti yan eh. Sabi ng Biblia, from glory to glory, God is changing us. Number 3, sinimulan ng Panginoon sa atin yung kabanalan, sanctification. Nag-umpisa na yung binhi na yun. Ibig sabihin nun, to be set apart. To be separated, to be consecrated. Yun ang ibig sabihin ng buhay. Ibig sabihin, hindi ka kalaya ng iba. Yung ibig sabihin nun. So, when we became Christians, no, naging banal tayo. At yung proseso na yon, it is instant and progressive. Ang tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon na tagapagligtas, yung oras na yun, binanal ka ng Panginoon. Unti-unti yun, binabago ang buhay ng Kristiyano. Kaya yung naranasan natin yan, unti-unti parang nababago tayo eh. Bumabait. Bumabait. Okay. 1 Peter, tignan nyo ito sabi dito sa The Message Bible. Ito ibig sabihin ng magpakabanal. Dito sa The Message Bible, sabi dito, as obedient children, let yourselves be pulled into a way of life shaped by God's love. Okay? But by God's life. A life energetic and blazing with holiness. God said, I am holy, so be holy. So we have to live in such a way that God will see us pag nakita. Di ba ganun yan eh? Pagka anak ng ama, di ba? Sasabihin, oh, parang tatay niya to. Bakit may resemblance? Ganun po yun. Dapat, pagka narinig tayo ng ibang tao, ang unang-unang ma-identify, Christian yan. Meron ako nakasakay sa bus, no? Hindi ko siya kilala. Pero ako, bihira ako mag-break ng conversation pagka, lalo na kung babae, no? Kaya lang, nagbabasa siya ng isang libro, kilala ko yung nandun sa libro. So, sabi ko, teacher ko sa Bible school yun eh. Sabi ko, kilala mo yan? Nag-break ako ng conversation sa kanya. Sabi niya, opo. Sabi ko, sino yan? Asawa ko ng pastora namin. Sabi ko, teacher ko sa Bible school yan. You see? Meron na iiba pagka-Christian sa salita, sa isipan, sa gawa. Bakit? Ang pagbabago kasi ng ating buhay nag-umpisa sa loob, palabas. Meron mga tao nagsisikap magbago palabas. Paloob, hindi pwede yun. Nag-uumpisa yan. Sino si Kristo sa iyo? Sino ang Diyos sa iyo? We have to live in such a way na pagka tayo ay nabubuhay, even God, no? Sasabihin niya, ano ko yan? Ano ko yan?
Si Alexander the Great, meron siyang isang sundalo na tatakas mula sa digmaan. Nahuli yung sundalo at iniharap ng kanyang mga opisyal ni Alexander. Sabi ng general ay ganito, ano pangalan mo? Sabi ng sundalo, Alexander po. Oh, kung ikaw ay magiging Alexander ang pangalan mo, no? Dapat matapang ka. It's either you change your attitude or you change your name. Mga kapatid, tayo po ay Christians. We bear the name of Christ. Holiness is being holy. Buo. Dapat ang Kristiyano buo ang pagkatao. Alam niyo yung salitang buo? Sa mathematical term, ang tawag dyan ay integer. Diyan ang galing yung salitang integrity. Ang ibig sabihin ng integridad, ito yung kahit wala kang kasama, walang nakakakita sa iyo, saan ka man aron, sino man ang kasama mo, gagawin mo pa rin yung tama. Buo. Kahit nasan. Wala man nanonood, pipiliin mo pa rin gawin yung tama. Because you cannot change the rules. Yung simpleng rules lang. Traffic rules. No? Kaya sasakyan yan o tumatawid. Ano ang rules? Pag pula, tigil. Pag green, lakad. Go. Pero pagka ang Kristiyano nagdadrive, ay 11:30 naman, walang pulis eh. Pero naka-red, o takbo pa rin. Is that integrity? No, integrity is keeping the rules. Kasi ako po'y school chaplain. Mula preschool hanggang high school, pati mga parents, kilala ko yan. At kakalat-kalat lang ako doon sa Pasig. Hindi ako tumatawid kapag ka nakapula ilaw. Yes, hindi ako tumatawid. Actually, hindi ako tumatawid sa hindi pedestrian crossing. Bakit? Kasi gusto ko ipakita doon sa mga bata na yun na I keep the rules. We Christians, we have to serve as an example. Kailangan ipakita natin kung ano yung dapat, ano yung tama. Okay? Ano ba ang highest goal ng Christian? Hindi ba ang pagiging katulad ni Kristo? Sabi ng Psalm 17 verse 15, As for me, I will behold your face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in your likeness. Sabi ko, yung maging kagaya ni Kristo, yun, ang siyang layunin ng buhay Kristiyano. Prepare your mind. Develop your, shape your conduct. And lastly, paano? Develop your mind. Think clearly. Think focused on the second coming of Jesus. Number 2, shape your conduct. Say no to your past. Say yes to your Heavenly Father. And number 3, focus your will. Focus your will. Verse 15, verse 16. Ang sabi dito, sa verse 15 at verse 16, nalalaman ninyo, no? Babasahin ko na ito. Konti na lang. Okay. Verse 15 at verse 16 ng 1 Peter. Okay. Tingnan niyo sabi dito. At sapagkat ang tumawag sa iyo ay banal, ganun din naman, tulad niya, ay magpakabanal kayo. Ang sabi dito, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong pag-uugali. Hindi lang sa konti o sa ilan. Ang sabi, sa lahat. At ang sabi sa verse 16, sapagkat nasusulat, ang Diyos ay banal at dapat din kayo magpakabanal. Okay, sabi, ang Ama ang hatol sa atin. Verse 18, ang sabi, nalalaman ninyo, yun yung word na gusto ko maintindihan natin. So we have to focus our will. Ituon natin ang ating mga isipan. Okay? Focus our will. Alam niyo, ang mga tao nabibigo, pag hindi siya dumating doon sa punto na nagkaroon siya ng matatag na conviction. Di ba, pagka tayo naging Kristiyano, unti-unti yan, maintindihan natin, ito, ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon dito, ganito. At nagbibuild tayo ng standard. Na kapag dumating na encounter natin ulit yung pangyayari na yun, alam na natin kung ano yung tamang ipapasya. Yun po yun. Yun yun. That is how we focus our will. Okay? Na alam na natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa isang bagay. Build convictions.
Paano nangyayari yun? As we read the Word of God, our inclination ng ating mga puso ay napapako sa salita ng Panginoon. Tatapos ako dito, no? I will close with this. Mahirap mabuhay bilang Christian. You want to live a set-apart life. You want to influence your community. You want to be God's instrument para maging liwanag sa ibang mga tao, hindi nangyayari basta yun. No? Kailangan natin i-prepare ang ating isipan, mabago yung ating buhay, mag-build tayo ng isang conviction na nakapako sa salita. Sa 1 Kings chapter 18, merong isang propeta, si Elias. Nagbigay siya ng hamon sa 450 prophets of Baal. Sabi niya doon sa mga propeta ni Baal. No? Sabi niya doon sa mga propeta ni Baal. No? Mag-alay kayo sa inyong Diyos. At nag-alay nga yung mga propeta ni Baal. Ano sabi ng Bible? Walang tumugon na Diyos na Baal sa pamamagitan ng apoy. Ano sinabi ni Elias? Dumating yung panahon na siya naman na mag-aalay. Meron siyang 3 bagay na ginawa. Una, itinayo niya ang altar. Pangalawa, naglagay siya ng hukay sa palibot ng altar. Pangatlo, pinuno niya ng tubig ang lahat mula doon sa hain hanggang sa palibot ng altar. Ito po yun. Ang unang-unang kailangan natin gawin, gusto natin mabuhay ng buhay na nakabukod, liwanag sa salibutang madilim na ito, ayusin natin ang altar ng ating buhay. Yung relasyon natin sa Panginoon, ayusin natin. Maging seryoso na tayo. Kasi ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagbibiro. Ang ating kaaway ay hindi rin nagbibiro lalo. Ang sabi ng Bible, He came to steal, to kill, and to destroy. Pero ang Kristiyano minsan hindi seryoso. Sa ating relasyon sa Panginoon, maging seryoso na tayo. Build the altar. An altar is for somebody to die in. Kailangan ialay natin doon ang ating mga sarili. Kalawa, naglagay siya ng hukay sa palibot ng altar, kailangan meron maliwanag na distinction. Hanggang saan ang Kristiyano pwede? Hindi pwedeng ubos-ubos, pasa-pasa, hindi pwede. Pag hindi pwede, hanggang doon lang. Hindi pwedeng pagka-Lunes hanggang Sabado, nandito ka sa salibutan, Sunday, nandito ka sa church, hindi pwede yun. Mabuhay tayo para kay Kristo. At number 3, magbabad tayo sa salita ng Panginoon. That is how we live a life that is set apart. Italaga natin ang ating buhay sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. We will pray. And we will commit our lives to God. Gagamitin tayo ng Panginoon. Ang buhay natin, ayusin niya. 3 sa pinakasensitibong bahagi ng buhay natin. Buhay, pamilya, kinabukasan. Sobrang sensitibo niya. Kapag ka nakilos yan, makikilos ka. Pero pag itinlaga natin ang Panginoon sa Panginoon ang buhay natin, ayusin niya. Ayusin niya. Ayusin na natin ang ating altar, ang relasyon natin sa Panginoon. Tayo ba lahat ay manalangin? Italaga natin sa Panginoon ang ating mga buhay. I would like you to pray with me and pray this prayer from your heart. Tayo po lahat, manalangin, sabihin natin, Panginoong Jesus, nakikilala mo po ako. Ang lahat ng aking gawa, ang buong buhay ko, Panginoon, inilalapit ko po sa iyo. Ng buong buo ang aking puso, itinatalaga ko po sa iyo. Maging Panginoon ka at tagapagligtas ng aking buhay. Baliwala po ang buhay ko pag wala ka. Baliwala po ang buhay ko pag wala sa iyo. Pagharian mo po ako, Panginoon. Gusto ko pong mabuhay na magiging liwanag, na magkakaroon ng bukod na pagkatao na natatangi para sa paggamit mo lang. Itinatalagang kong lubos sa iyo ang aking buhay, pamilya, kinabukasan. Maghari ka pong buo sa akin sa pangalan ni Jesus.
sa nanabot ng tinig na ito, nagkaroon ng pagtugon sa iyong mga salita, pagpalain mo po sila. Pagpalain mo po ang iglesia nito, Panginoon, ang pastor, ang mga manggagawa, ang bawat miyembro at kaanib. Panginoon, pagpalain mo po kami ng isang malapit na relasyon sa iyo na nag-aalab na pagmamahal sa iyong mga salita. Baguhin mo po ang aming buhay, puso at isipan para sa iyong kalwalatian. Ang lahat ng ito dahil sa iyo, ang lahat ng ito para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.